Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sa sulat po ni San Pablo sa mga taga-Roma, sinabi niya, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang naglatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Madalas gamitin ang mga pangungusap na ito sa Roma 13, 1-2, para bigyang diin ang tahimik na ugnayan nating mga taumbayan sa mga namumuno sa atin. Pero, pagbabaluktot ito sa mga paalaala ni San Pablo at sa konteksto kung kailan isinulat ang habilin niya sa mga Kristiyano noong panahon niya. Totoo nga, gusto nating mamayani ang kapayapaan sa pagitan ng mga pinuno at ng mga pinamumunuan. Ayaw natin ng gulo. Gusto natin ng pagkakaisa. Ayaw natin ng batuhan ng putik. Gusto natin ng paggalang sa isa't isa at pagkakasundo. Ayaw nating malihis ang atensyon ng mga nasa pamahalaan at ng publiko sa mas mahalagang usapin sa ating bayan. Gusto natin ng sama-samang kaunlaran. Pero ang pagpuna sa mga nasa poder at pagpapanagot sa kanila para sa mga mali nilang ginagawa ay hindi dapat tingnan bilang panggugulo o paglaban sa pamahalaang umiiral. Ang pagbabantay sa mga ginagawa ng ating mga leader ay tungkulin ng mga mamamayan sa isang demokratikong lipunan. Bahagi rin ito ng pagiging responsableng mananampalatayang nagpapahalaga sa katotohanan at katarungan. Kapanalig, may mga prosesong itinakda ang ating batas para papanugutin ang mga leader nating gumagawa ng mali, gaya ng paglulustay ng pondo ng bayan, hindi pagkasabi ng totoo, at pagkapatupad ng mga batas na labag sa dignidad ng kanilang mga pinamumunuan. Isang proseso ng pagkapanagot ay ang impeachment, sa totoo lang. Malinaw na nakasaad sa ating saligang batas ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, at mga maestrado ng kataas-taasang hukuman, ang mga kagawad ng Komisyong Konstitusyonal at ang Ombudsman ay maaaring alisin sa katungkulan sa pamamagitan ng impeachment. Kasama sa mga krimeng maaaring pagbatayan ng pagkapatalsik sa kapangyarihan ay ang tahasang paglabag sa konstitusyon, pagkataksil, pagkapasuhol, isa pang mabibigat na krimen, o pagkakanulo sa pagkitiwala ng bayan. Gayunman, dapat malinaw na ang pagsusuri sa mga kaso ng seryosong paglabag ay nakasalalay sa mga ebidensyang ihaharap. Hindi pamumulitika ang dapat na pangunahing motibasyon para patalsikin sa pwesto ang isang opisyal, lalo na kung ito ay para lamang sa kapakinabangan ng mga hindi niya kaalyado. Gayon din, hindi pamumulitika ang dapat pumigil sa pagtanggap at pagsusuri sa mga reklamong isinasampa ng mga naghahanap ng tinatawag nating accountability sa mga pampublikong opisyal. Hanggang sa araw na isinusulat natin ang editorial na ito, kapanalig, may 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na inihain na sa mababang kapulungan ng Kongreso. May pang-4 pa raw na hahabol. Iba't ibang grupo ang naghain ng mga reklamong ito, pero tila bantulot ang mga kongresista na tatalakay sa mga ito. Maging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanindigang hindi dapat ipa-impeach ang kanyang vice-presidente. Abay marahil, ayaw na niyang palakihin ang lamat sa kanilang relasyon bilang pinakamataas na leader ng gobyerno. Halimbawa ito ng pamumulitikang binanggit natin. Malalaman pa kaya natin ang katotohanan kung hahayaan lang nating mabaon sa limot ang hindi pagkapaliwanag ng ating mga leader sa paggamit sa perang ipinagkatiwala natin sa kanila. Iiral pa kaya ang katarungan kung may mga maimpluwensyang tao at grupo na kumikilos para pagtagpan ang mga politikong pinagkakautangan nila ng loob. Kaya mga kapanalig, minsay sinabi ni Pope Francis na kung ang mga batas ng bayan ay nakasalalay sa pamumulitika ng mga nasa poder,
nanganganib ang demokrasya at ang katarungan. Kung hindi malaya ang mga mamamayan at ipinagkakait sa taong bayan ng katarungan, walang tunay na kapayapaan. Huwad ng kapayapaang isinusulong ng mga pinagtatakpan ang mga tiwali at taksil sa bayan. Kaya wag po natin kalilimutan, public office is public trust. Dapat managot sa batas ang mga nakaupo, lalong-lalo na ang mga pinakamataas sa ating pamahalaan, presidente man o vice-presidente. No one is above the law. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.